Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pagkikinig mga kaibigan. Ako pong inyong lingkod, Alpha Chris Alteros, at inanyahan ko po kayo na samahan kami sa isang oras na talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa ating tahanan at sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Good morning po sa inyong lahat mga kaibigan at happy Sunday! Mostly favorite day po natin ito kasi we have leisure time together with our family and friends. At nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking nabasang quotes na sinabi ni Sarah Train. Sunday is a time when you sit back and reflect on all the blessings that you have received. Smile at all the good things that you are enjoying. At ngayon po mga kaibigan, ito po ang best time to sit back and reflect on God's Word. Ang programang ito ay pinagkaloob po ng Adventist World Radio. Ito po ay araw-araw alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. At kayo po ay aming inanyayahan na sama-sama nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Kung gusto nyo po mag-avail ng free na aklat patungkol sa Biblia, at kung mayroon po kayong mga katanungan o anuman po ang gusto ninyong iparating sa amin, tumawag o mag-text lamang sa 0917-1742-777, 0917-1742-777 sa Globe, at sa Smart naman ay 0968-8536-607, 0968-8536-607. And you can also dial sa 1-800-132-0196, 1-800-132-0196. Maaari ka rin magpadala ng mensahe sa ating Facebook page sa facebook.com/AWR Luzon, Philippines, sa ating email ad sa connect@adventist.ph, and you can follow us sa ating YouTube channel sa Adventist World Radio North Philippines, and you can also access our free online lessons sa bibleschools.com/Central Luzon. Sa unang bahagi po, makakasama pa rin natin ang Family Ministries Director dito sa ating tanggapan sa North Philippine Union Conference na si Ma'am Delba de Chavez sa pagtalakay sa paksang Your Child's First School Part 2. Ibigay po natin ang panahon sa kanya. Muli, isang masayang araw sa lahat sa inyo, mga kaibigan, ang ating mga tagapakinig. At ako'y naniniwala na ang araw na ito ay lalong masaya sapagkat nariyan ang inyong mga anak sa inyong piling. Sila'y nagbabakasyon, walang mga pasok. Kaya ito ang panahon na tayo ay tingnan natin kung ano yung napakagandang role, yung gampanin natin bilang mga magulang sa pagtuturo sa ating mga anak. Ano po? Noong isang araw, ating napag-usapan ang yung pagiging unang paaralan ang ating tahanan. At syempre kung may paaralan, natural, merong guro at merong mga tagapag-aral. Kumbaga'y mangangaral. Yung ating mga estudyante, nandyan din. Ano po? So, ang ating resources na ginagamit sa serye nating ito, buong buwan ng Hunyo, ay ang Biblia, ang textbook ng pamilya, at ang aklat na sinulat ni Ellen G. White, Growing a Happy Family. Ganon din ang aklat na sinulat ni Claudia Jones na Parents are Teachers Too, at ang mga iba't ibang mga research na ginanap ng ating mga eksperto, mga dalubhasa sa larangan ng edukasyon. Ano po? From the moment na ipinanganak ang iyong unang anak, nagiging teacher ka na. Kayo ba'y naniniwala doon? Talagang pagka nagbubuntis pa lang ang ina, dapat iniisip na niya, meron na akong estudyante. Yan, ito na. May kasunod ng gagawin ka.
Although hindi formally na nag-aral ka, halimbawa ibang kurso mo, okay, o hindi ka nag-aral, sa gusto mo't ayaw mo, ikaw talaga ang una na guro ng iyong magiging anak or ang iyong anak. At ikaw ang pinaka-impluensya, yung pinakamatindi ang impluensya. Kumbaga, ikaw yung coach ng iyong anak. First, na coach. At mula sa day 1, tandaan ninyo, nabanggit ko ito nung isang araw, tingnan ninyo ang baby ngayon, napakabilis mumulat. Pagka panganak, ilang oras lang yan, mulat na, sinusundan na kayo, tinitingnan na. Kaya, your child will look up to you for so much in life. And what you do matters more than what you say. Kung ano yung ginagawa natin, mas mabigat ang dating nun kaysa kung anong sasabihin natin. Alam ninyo, kahit baby yan, nakikita na nila how you spend your money. O, bili ka ng bili ng damit nila. Diba? Sunod-sunod. Pero, alam niyo ang baby kasi, mabilis lang na lumaki. Isang buwan lang yung damit-damitan nila. Dapat palitan na. Ganun yon. Kasi, mabilis silang lumaki. They watch how you treat others. Yan. Tandaan ko, pag meron kaming isang apo na inalagaan ng kanyang tita, kumbaga siya kasi ang laging nandun sa bahay yung tita niya. Lagi niya sasabihin, don't touch. Mag-alcohol ka muna. Yan, di ba? Very strict. At nakikita na ng mga baby kung paano mo sila inaalagaan. O, di ba? Nakatingin sa iyo kung paano mo siya padedehin, kung ikaw ay nagagalit, o kaya kung ikaw ay tuwan-tuwa, kung relax ka lang, kita na nila kaagad yun. Kaya ang mga magulang sana ay tingnan nila ang sarili nila na sila ang mga instrumento ng Diyos, na sila ang tagapagturo sa kanilang mga anak upang sila ay lumaki ayon sa nais ng Diyos. Ay saan natin makukuha ang mga prinsipyong ito? Ano ang textbook natin? Tulad ng aking binanggit, ang Biblia. Nandyan po lahat, kompleto yan. Para malaman natin kung paano natin palakihin ang ating mga anak, tayo magbasa, mag-aral ng banal na salita upang ang ating mga anak ay masanay natin. Alam po yung word na train, ay ang kung noon isanayin natin ang ating mga anak na yung mga hindi maganda na kanilang kinagawian ay hindi magiging laban doon sa nais nating ituro, sapagkat sila ay ang diniin ko nung isang araw ay sabi ko, ang mga anak natin pag-aari ng Diyos, di po ba? Kaya kung anong nais ng Diyos, yun ang ating gawin sa ating mga anak. At maraming mga magulang na ang kanilang mga responsibility ito ay hindi na nila ginagampanan. At ipinaubaya na lang sa mga strangers o sa mga taong kanilang inuupahan. Yan, iniiwan sila sa mga katulong. Na ang katulong naman kung minsan merong mahusay at meron ding hindi mahusay. Meron talagang nagtuturo. Mapalad niya ang aming anak na panganay na nakakuha sila ng kasama sa bahay na talagang mas mahigit pa na magturo kaysa dun sa nanay kasi pareho silang doktor ay nagtatrabaho. So yung kanilang kasama sa bahay talagang mahusay ang pagtuturo. Ina, talaga may pusong ina. Pero kung hindi ganon, paano na? Pero kahit ganon, pagdating nila, may panahon din sila na sila ang nagtuturo. Kasi kailangan natin po yan. Ang research po nagsasabi, ito yung galing sa mga dalubhasa,
na kahit anong dami ng natutunan nila sa school, yung formal na pagtuturo ng teacher, hindi yun magiging kumbaga malaki ang impluensya ka sa kanila kaysa sa yung araw-araw na nakikita nila at naririnig nila sa kanilang mga magulang. Imagine nyo yun, research po ito. At nakita nila na ganun. At lalo na, ang pagtuturong ito ay magsimula talaga sa murang edad, early years. At very significant po talaga yung early years na stage ng buhay ng bata. Na sila ay maturuan at yun ang panahon na talagang madidiin talaga sa kanila, matimo sa kanilang isipan ang mga turo, sapagkat kumbaga sa sa papel blanco, wala pa silang ibang natutunan na masama o kung ano man. Malinis na malinis, kumbaga yung isip nila'y dalisay na dalisay. Kaya kung ano ang ituro mo sa panahong iyon, yun ang guguhit doon. Kaya ang pagiging unang guro sa unang paaralan ng ating mga anak ay hindi mahirap. Kasi yung pang-araw-araw yun na buhay na ginagawa natin. Para lang mahirap isipin na, ako magiging teacher? Mahirap yun kasi 4 years ka mag-training. May let pa, magbo-board exam ka pa. Pero yung isipin mo na ang anak mo ang iyong tinuturuan, madali po yun. Sapagkat may malaking benepisyo. Unang-una, kung ako ang unang teacher, kung ikaw ang unang teacher ng iyong anak, matuturuan mo sila na magkaroon sila ng pagtitiwala. Alam mo yon, yung security at saka pagtitiwala, trusting. Yan, they will trust people. Kasi may attachment yun yung sa mother-child na attachment habang tayo nagpapadede. Ang tinuturo natin doon ay, ako'y narito para sa iyo. O, di ba? May seguridad siya at nagtitiwala siya. So, habang lumalaki ang ating mga anak, nadidiin sa kanila yon na ako'y narito para sa iyo, anak, at ikaw ay mahal na mahal ko. So, may security sila, panatag, di ba? Na panatag sila, kaya sila ay may tiwala sa tao, dun sa kanilang ina. Ganun ang una nating naiituro pala dun sa kanila. Pangalawa, kung ako ang unang teacher, ikaw ang unang teacher sa unang paralan ng ating mga anak, ay natutulungan natin na ma-develop nila yung social skills. Kasi sa tahanan, di ba, may tatay, may ate, may kung minsan may lola pa dyan. So maraming tao doon. So para kang nasa classroom ba, na meron kang mga iba't ibang pakikitunguhan. Yung baby, hahawakan ng nanay. Mamaya hahawakan kuya. Mamaya hahawakan ng tatay. Gusto rin ng lola, kargahin, di ba? Yung social skills niya, malilinang. Kaya, alam ninyo, ang batang maraming nag-alaga sa kanya. Pagdating sa school, hindi na siya yung natatakot. First day of school, okay lang siya. Hindi yung takot na takot at ayaw bumitaw sa ina. Di ba? Naranasan nyo yun? Ihatid ninyo ang inyong mga anak, ay ayaw bumitaw sa inyo at naiyak. Pagkatiningnan kayo na paalis na, iiyak pa. Yan, gustong sumama na pabalik sa bahay. So ito po nakakatulong kung kayo yung first teacher. Kasi yung warm na responsive na parenting, makikita natin na magdudulot yun ng maganda, positibo na social behavior. Yung pakikitungo sa iba. Yung emotional at physical needs niya ay natutugunan sa panahong iyon. Okay, pangatlo, ang naitutulong pag tayo ang unang guro ng ating mga anak ay yung ma-establish natin sa kanila yung mga values. Ano po? Napakahalaga yon. Yung pagrespeto, yung paggalang po ba sa iba. Yon, kindness, pagiging mabuti, mabait, honesty, yung pagiging tapat, courage, ayan, may katatagan,
perseverance, sila ay matyaga, at saka pagpipigil, yung disiplina, self-discipline. Compassion, sila rin ay maawain. Yan, marami pa. Sa tahanan lahat ito natututunan ng ating mga anak. Yan ang unang mga values nila. Kaya pag nagawa natin ito, na-instill natin sa kanila, na itanim natin sa kanila, mapoprotektahan sila dun sa mga negatibo na impluensya ng ating lipunan. Kasi pag naikintal natin sa kanilang isipan itong mga magagandang mga values na ito, naiitanim din natin sa ating mga anak yung pundasyon, yung mauunawaan nila yung tama at mali. Yan, yun ang mahalaga doon. Ang pang-apat ay pag ikaw ang unang teacher, unang guro ng iyong anak sa unang paralan, ang iyong tahanan, matututo sila, kumbaga matutulungan natin sila na matuto sila na makaintindi, early literacy. Makaintindi at magbasa at the same time ay numeracy skills, matututo silang magbilang. Very crucial po yun. Kasi alam ninyo, sinasabi natin, hindi nakakaintindi ang batang yan. Anong hindi? Mula pagka-baby, pag kinakausap natin, naiintindihan nila. At pag 3 or 4 years old, alam na nila. Naunawaan na nila ang kanilang mga Nagulat nga kami. Ang aming apo, nung ay akala namin nakikinig lang sa kwento ng mama niya pag nagbabasa. At the age of 2 years and 6 months, siya ay marunong nang bumasa. Hindi naman tinuruan nung ina, binabasahan lang niya lagi. Kita ninyo yon? Malaki ang impact na kinakausap natin ang bata at tinuturuan natin ng mga values and everything. So, i-summarize ko, ito ang mga benepisyo pag tayo ang unang guro sa unang paralan na ang ating tahanan. Number 1, we help to develop secure and trusting attachments. Number 2, we help develop social skills. Number 3, we help establish values. And number 4, we help to develop early literacy and numeracy skills. O, di ba? Ang daming pakinabang. So, handa na tayo. Kayo, na lalo na pag nagdadalang tao pa, humanda ka na. Ikaw talaga ang unang teacher. Okay? So pagpalain tayo ngayong araw na ito, muli bukas, huwag kayong mawawala. Maraming salamat po Ma'am Deng sa mga karagdagang kaalaman tungkol sa buhay pamilya. Ayan po mga kaibigan, nalaman natin ang mga tips para sa mga magulang at para din sa magiging magulang pa lang. Nawa po ay i-apply po natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kung mayroon po kayong katanungan o naman po ang gusto ninyong iparating sa amin, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742777, 0917-1742777 sa Globe at sa Smart naman ay 0968-8536-607. 0968-8536-607. And you can also dial sa 1-800-132-20196. Maaari ka rin magpadala ng mensahe sa ating Facebook page sa facebook.com/AWR Luzon, Philippines, sa ating email sa connect@adventist.ph, and you can follow us sa ating YouTube channel sa Adventist World Radio, North Philippines. And you can also access our free online lesson sa bibleschools.com/Central Luzon. Sa bahagi pong ito, pakinggan naman po natin ang mensahe ng awitin. lamang ang lahat ng mga ito. Ngunit mayroong kayamanan
siya'y higit pa sa kayamanan ng mundo. Wala ka nang hahanapin sa kaniya kung ika'y lubos na magtiwala. Isuko mo sa Kanya ang buhay mo nang maramdaman ang pag-ibig niya sa'yo. Dati-rati ika'y naguguluhan, ngunit ngayon si Jesus na ang iyong kayamanan. Si Jesus ang tanging yamang totoo, siya'y higit pa sa kayamanan ng mundo. Wala ka nang hahanapin sa Kaniya kung ika'y lubos na magtiwala. Si Jesus ang tanging yamang totoo, siya'y higit pa sa kayamanan ng mundo. Wala ka nang hahanapin sa Kaniya kung ika'y lubos na magtiwala. Kung ika'y lubos na magtiwala. Maraming salamat po sa mensahe ng awit na ating narinig. Mga kaibigan, magpapatuloy na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Makakasama pa rin po natin si Pastor Romeo Mangiliman sa pag-aaral ng paksang Let the Children Come. Ibigay po natin ang panahon sa Kanya. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos na dapat sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, nagsasabing, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Dadako tayo sa isang pag-aaral. Ito ay isang paanyaya, at ang paanyayang ito ay mismo nanggaling sa ating Panginoong Hesus. Ito ay natala sa isang ebanghelyo na sulat ni Levi Matthew, isa sa alagad ng ating Panginoon. At ito ay napakahalaga sapagkat binigyan ng pansin ang kahalagaan ng mga bata. Bakit? Ang mga bata ba ay kailangan sa kanila ang child evangelism? Kailangan ba tayong mangaral at ang ating audience ay mga bata? Hindi ba ang mga bata kapag merong isang pangyayari o isang programa, maingay ang mga bata? Bakit tayo magkakaroon ng programa sa kanila? Bakit mahalaga ang mga bata? Mahalaga sila sapagkat mahalaga sa mga magulang ang mga bata. Ang mga magulang ay gagawa ng maraming pamamaraan at ibang mga bagay na kahit na sila'y gumastos alang-alang sa mga bata. At ang mga bata ay mahalaga sa ating Panginoon.
Akala ng mga lagad ang ministeryo ng ating Panginoon ay para lang sa mga taong ganap ang kanilang pag-iisip. Subalit sa pangyayaring ito ay ipinakilala at ipinakita ng ating Panginoon. Mahalaga ang mga bata sa harapan ng ating Diyos. At ang pangyayari ang wika pagkatapos ay dinala sa kanya ang maliliit na bata upang ipatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at ipanalangin. Ngunit sinaway ng mga lagad ang mga tao. Marahil sinasabi nila ng mga lagad, huwag ninyong palapitin ang mga bata, napakagulo nila. Subalit ang wika ng ating Biblia, sinaway sila ng ating Panginoon. Sapagkat gusto ng ating Panginoon ang mga bata ay lumapit sa Kanya. Sa ibang pangyayari sa Biblia ay kinalong ng ating Panginoon ang mga bata. Ang sabi nga ng isang awit, Jesus loves the little children. At tayong mga ganap ang pag-iisip, lalo na sa mga magulang, na kapag tayo ay merong programa sa mga bata, kung gusto mong dumalo ang mga magulang ay ang mga bata, bigyan mo ng bahagi. Katulad din ng mga manok, yung mga inaing manok. Kung gusto mong lumapit yung inaing manok, kunin mo yung sisiw at yung inaing manok ay lalapit sa iyo. Sapagkat mahalaga yung mga maliit na sisiw sa magulang o sa nanay ng mga sisiw na ito. Ganon din sa mga magulang kung bakit inilapit nila ang kanilang mga anak sa ating Panginoon sapagkat ang kanilang layunin ay upang ipanalangin ng Panginoon at basbasan sila ng ating Panginoon. At nung sinaway sila ng mga lagad, ang sabi sa 14, ngunit sinabi ni Jesus, hayaan ninyo ang maliit na bata, huwag ninyo silang pagbawalang lumapit sa akin sapagkat sa mga tulad nila naukol ang kaharian ng langit. Noon ay mayroong akong napakinggan turo na ang wika kapag ang mga sanggol o yung mga bata na hindi paganap ang isip at pumanaw, kapag ang mga magulang ay maliligtas, ang mga bata rin ay maliligtas. Subalit sa pangyayaring ito, na bagamat may mga magulang na hindi maliligtas, pero ang kaharian ng Diyos ay para sa mga bata. Ito ang sabi ng Biblia. Kaya nga, ang kaharian ng Diyos ay kaniyang itinatag para rin sa mga bata. At ang sabi pa sa 15, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at umalis doon. Kaya nga, napakahalaga ng ating mga bata sa ating Panginoon. Tayong mga magulang, nagbibigay tayo ba ng panahon sa ating mga bata? Ang pagbibigay ng panahon sa kanila ay nagpapakilala na sila'y mahalaga sa atin. Subalit, kung minsan may mga magulang, dahilan sa paghahanap buhay, ay tila baga wala ng panahon sa mga anak. Kung minsan aalis ng madaling araw, tulog pa ang mga bata at pagkatapos darating ang mga magulang, ang mga bata ay tulog na at hindi na makausap ng mga magulang ang mga bata. Mga magulang, tayo ba'y nagbibigay ng panahon sa kanila? Narito ang sabi ng ating Biblia na dapat nating ituro sa kanila na bilang pinagkatiwalaan tayo ng ating Diyos. Ang wika sa Aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 6, versikulo 4 hanggang 9, ito ang sabi ng Biblia. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay ilagay mo sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay
kapag ikaw ay lumalakad sa daan at kapag ikaw ay nahihiga at kapag ikaw ay bumabangon. At iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo. At iyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay at sa mga pasukan ng iyong mga bayan. Bakit ganito ang sinabi ng ating Panginoon sa magitan ni Moises? Sapagkat ang mga bata ay mahalaga. Sabi nga ng aking nabasa na kapag ang ating mga anak ay hindi natin inilapit sa Panginoon at hindi natin itinuro ang salita ng ating Panginoon at tayo hindi nagukol ng pansin sa kanila, ang sanlibutan ang magtuturo sa kanila. Ano ang ituturo ng sanlibutan? Ang mga bagay na makasanlibutan. Mga magulang, bagamat mahalaga kung minsan ang mga palatuntunan sa mga telebisyon, kaya nga sa mga telebisyon, sa mga panoorin, merong rated na binabanggit para sa mga general patronage o para sa mga hindi dapat panoorin ng mga bata. Subalit sa ating panahon ngayon, sapagkat walang panahon ang mga magulang sa mga bata, hinahayaan natin ang mga telebisyon, ang mga crime, ang mga pinapanood kung minsan ay hindi dapat panoorin ng mga bata. Katulad ng mga immorality ay hindi dapat makita at panoorin ng mga bata. Alam ba ninyo na kapag ang mga bata inayaan natin manood sa mga telebisyon, nakikita nila para bagang madali ang pumatay. Para bagang madali ang magnakaw. Pwede kang magnakaw kapag hindi ka nahuli. Kaibigan, ituro natin sa ating mga anak ang salita ng Diyos. Sapagkat kinakailangan natin ilapit ang ating mga anak sa salita ng ating Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Biblia na sinabi ng pantas na lalaki na si Haring Solomon, ituro mo ang mabuting daan sa mga bata at kapag tumanda na sila ay hindi makakalimutan. Kaibigan, anong klaseng turo ang ating ipinagkakaloob sa ating mga anak? Dapat natin silang ilapit sa Diyos sa magitan ng Kanyang banal na salita. Bakit? Sapagkat napakahalaga na malaman nila ang salita ng Diyos. Ang mga bata sa mga iglesia ay dinadala ng mga magulang upang ipatong ng mga pastor ang kanyang mga kamay sa ulo ng mga bata. Binabasbasan sila, tanda na ang ating Diyos ang bumabasbas sa kanila. Instrumento lang ang pastor. At madalas na nating sinasabi, ang mga batang yan sa kanilang murang edad, kinakailangan nating ipakilala sa kanila ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sapagkat sa kanilang murang isipan, hindi kilala ang Diyos. Makikilala nila ang Diyos na iyong pinaglilingkuran bilang magulang, anong klaseng magulang ang iyong ipinakita halimbawa sa iyong mga anak. Kung minsan may mga magulang, anak, pupunta rito ang naniningil ng kuryente. Sabihin mo sa naniningil, wala ang nanay ko, wala ang tatay ko. Tinuturuan natin yung mga anak na magsinungaling. Kaya merong bata, noong sinabi ito ng magulang, sinabi ng bata sa naniningil ng kuryente, pinapasabi po ng nanay ko, wala daw po siya. Sapagkat andun lang ang nanay. Tinuturuan natin ang mga bata by example. Kung ano ang nakikita sa atin, yan ang kumikintal sa kanilang isipan. By example, tayo nagbibigay ng turo sa kanila na maaaring mapunta sila sa mabuting asal o ugali o masamang ugali. Sinasabi natin sa ating mga anak, anak, huwag kang manigarilyo. Pero ang tatay naman naninigarilyo. Sinasabi natin sa ating mga anak, anak, huwag kang uminom ng alak. Pero naman ang tatay umiinom ng alak. Kaya by example, ating ipinapakita sa kanila kung ano ang magiging buhay nila. Kung minsan may mga magulang na palabigay, meron akong alam na kapag lumapit ka sa kanya,
nagbibigay, lalo na sa gawain ng Diyos. At kapag ka nagbigay sila, o ito para sa anak kong panganay, ito para sa anak kong pangalawa. Nanupat nagbibigay ang magulang, sana ang mga anak na ito ay itinuro sa kanila paano ang magbigay. Anak, itong salaping ito ay ibigay mo para sa gawain ng church. Maganda yon. Kaya nga kung minsan may mga magulang, may hawak silang tinapay, ay sabihin, anak, ito yung tinapay, bigay mo sa kuya mo. Bakit natin ginagawa yon? By example ang ating gustong makita nila sa atin. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia, ituro natin ang pag-ibig ng Diyos. Ilapit natin sila sa ating Panginoon, sapagkat kapag ka ang ating itinuro ay makadiyos at makalangit, lalaki man sila, tatandaman sila, ay hindi makalimutan. Mahalaga noon ang mga bata ay inilalapit sa mga saserdote, at sa ating panahon ngayon, ilalapit sa mga pastor sapagkat mahalaga na basbasan ang mga bata. Ipanalangin sila. Madalas kong sabihin na kapag ka meron child dedication, ang wika ko, hindi nating alam kung ano ang maging kinabukasan ng batang yan. Maaring sila'y maging doktor, maaring sila'y maging pastor o maging guro, hindi nating alam. Katungkulan ng magulang na ibigay ang pangangailangan ng anak, yung basic needs ng mga anak dapat ipagkaloob. Yung kanilang pagkain, yung kanilang inumin, yung edukasyon, yung kanilang pangangailangan sa araw-araw, katungkulan ng magulang na dapat ipagkaloob. Kung minsan makikita natin may mga magulang na napakabait pero may mga swahil na mga anak. Bakit? Hindi na ituro sa kanila ang mabuting asal. Merong halimbawa sa Biblia, ito ay karanasan ni Moises. Ang sumulat ng 5 aklat, unang 5 aklat sa Biblia, si Moises ay pinanganak na nasa ilalim ng slavery ang bansang Israel sa Egypt. At ang utos ng hari ay kinakailangan patayin ang mga batang lalaking bagong panganak. Ang ginawa ni Jochebed at ang kanyang asawa ay itinago ang bata sapagkat ang wika ng Biblia ay napakaganda ng bata. Subalit, noong hindi na maitago ang bata ayon sa aklat ng Eksodo, ang nangyari ay inilagay sa basket at pagkatapos ipinaanod sa Nile River. At noong ngayong inaanod sa Nile River, nakatingin sa malayo si Miriam na ate ni Moises. At nakita ngayon ni Miriam na yung basket ay kinuha ng mga alalay ng anak na babae ni Paraon. At nung ibinigay ang batang si Moises, nakita ng anak na babae ni Paraon na basa sa luha ang pisngi ng bata at nabag ang anak na babae ni Paraon. Lumapit naman si Miriam, ang sabi, Ma'am, pwede ba akong kumuha ng tagapag-alaga sa batang yan? Pumayag naman ang anak na babae ni Paraon at ibinigay sa nanay at ang katuwaan ng nanay ay kanyang ituro ang kanyang pananampalataya sa kanyang anak. Ano kaya kung ang batang si Moises na ang kanyang dugo ay dugo ng isang Israel, pero ang kanyang asal, yung kanyang ugali, ay ugali ng taga-Egypt sapagkat taga-Egypt ang nag-alaga. Pero sa pangyayaring ito, ang Diyos ay naglaan ng isang babae na mag-alaga kay Moises na future leader ng bansang Israel. At yung pananampalataya ni Jochebed ay kanyang itinuro sa kanyang anak. At ang wika ng ating Biblia, na noong si Moises ay lumaki na, tumanggi siyang maging hari ng bansang Egypt. Minabuti pa niya na siya'y magdusa na kasama ng kanyang bayang Israel. Ang sabi nga sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, ating simulan sa versikulo 23. Ang wika, sa pananampalataya ng ipinanganak si Moises ay itinago siya ng 3 buwan ng kanyang mga magulang sapagkat kanilang nakitang maganda ang bata at
hindi sila natakot sa utos ng hari. Sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises ay tumangging siya'y tawaging anak na babae ni Paraon, na pinili pa ang mapasama sa kapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kaya itinuro kay Moises ang isang pananampalataya sa tunay na Diyos. At yoong naisalin ng magulang sa kanyang anak ang kanyang pananampalataya, yung Diyos ni Jochebed ay naging Diyos ni Moises. Kaibigan, yun ang dapat sa ating mga magulang. Kapag yung ating pananampalataya sa Diyos, yung tamang pananampalataya ay ating naisalin na ituro sa ating mga anak. Ang sabi nga ng Biblia, ituro mo sa anak ang tamang daan, pagka siya ay lumaki, hindi ito makakalimutan. Yan ang importante. Subalit sa ating panahon ngayon, kung bakit magulo ang ating mga lipunan, ay sapagkat ang mga bata lumalaki, ang kanilang nakikita ay hindi maganda. Yung mga batang nakasaksi ng pagpatay, hindi makakalimutan ng bata yung bagay na yan. At kung ito ay paulit-ulit, ito ay nagiging tama sa bata. At ang mga maling turo ng magulang pagka ito'y paulit-ulit para bagang tama sa bata. Kaya nga, ang mga magulang na ito ay inilapit sa ating Panginoon ang mga bata upang sila'y basbasan ng ating Panginoon. Kaibigan, ang wika pa ng ating Biblia, kung ating babasahin yung sinasabi sa Aklat ng Mga Awit, 127, napakaganda itong binanggit ng ating Biblia, kaibigan, na nagpapaalala ang mga bata ay mana na galing sa ating Diyos. May mga magulang o may mga mag-asawa kung minsan ay sa pagsisikap nilang magkaanak ay hindi nagkakaanak. Subalit ang iba naman ay hindi na kayang mag-alaga ng maraming mga anak, nanganganak pa. Ang wika ng ating Biblia ganito. Sa 127 ng Mga Awit, ating simulan sa 3. Narito ang mga anak ay pamana sa Panginoon nagmula. Ang bunga ng sinapupunan ay siyang gantimpala. Kaya ang sabi, ang mga anak ay mana na galing sa Panginoon. 4. Gaya ng mga palaso sa kamay ng mandirigma ay ang mga anak sa panahon ng pagkabata. Mana sa Panginoon ang mga bata. Kapag ka ikaw ay maraming anak, mabuti. Kapag ka ikaw ay binigyan ng Diyos ng mga mana, ay napakabuti. Subalit, sa maraming mga anak, ikaw ay maraming responsibilidad sa Diyos. Kailangan ibigay ang kanilang pangangailangan. Kaya nga, pagka dumating ang ating Panginoon, hindi ito tatanong ng Panginoon ilan bilang pastor at bilang magulang ang iyong nadala sa Panginoon. Ang itatanong ng ating Panginoon sa aklat ng Jeremias, nasaan ang mga munting kawan na aking pinagkatiwala sa iyo? Masabi ba natin, Panginoon, nagtapat akong bilang magulang na ituro ko ang tamang aral sa aking mga anak? Yan ba'y ating pasasabi sa ating Panginoon? Na ilalapit ba natin ang ating mga anak sa ating Diyos? Gumagastos ba tayo na kahit anong malaking halaga sa kabubuti ng ating mga anak? Ang aking tatay noon ay istrikto sa akin na kapag ka 6:00 na ng hapon, kinakailangan ikaw ay nasa bahay na. At hindi ka pagalagala sa karsada pagkagabi na. Pinapasalamatan ko yung pagka-istrikto ng aking tatay, sapagkat kung ano ko ngayon ay utang ko sa aking mga magulang. Ang sabi nga ni Abraham Lincoln, kung ano ako ngayon, ang sabi niya, utang ko sa aking angel mother. Itinuro sa akin ng aking ina na magtiyaga sa pag-aaral.
Itinuro sa akin ang pananampalataya sa Diyos. At nung ako ay lumaki, yung kanilang pananampalataya ay naisalin sa aming magkakapatid. Dakila ang ating mga magulang. Subalit malaki ang ating responsibilidad na kapag ka ang ating mga anak hindi natin nadala sa ating Diyos, hindi natin nailapit sa ating Panginoon. Meron pang isang magulang. Ito ay natala sa Biblia sa aklat ng 1 Samuel. Ang istorya, si Ana ay hindi nanganganak. Kinukot siya ni Penina sapagkat dalawa ang asawa ng kanilang asawa. Ang pangalan ng lalaki ay si Elkana. Subalit siya nalalangin sa Diyos. At sa kanyang panalangin sa ating Panginoon sapagkat siya kinukot siya, nanampalataya siya'y bibigyan ng anak ng Diyos. At nagkaanak nga, ang pangalan ay Samuel. At ang nanay na ito ay kanyang tinupad ang kanyang pangako sa ating Panginoon. Ang sabi nga, nung niyayaya ng kanyang asawa na pumunta sa templo, ang sabi sa Kapitulo 1, versikulo 22 ng 1 Samuel, ngunit si Ana ay hindi naglakbay sapagkat sinabi niya sa kanyang asawa, sa sandaling ang batang mahiwalay sa pagsuso ay dadalhin ko siya upang siya'y humarap sa Panginoon at manatili roon magpakailan paman. Yung kanyang pinangako sa Panginoon ay kanyang tinupad. At hindi lamang binigyan ng isang anak si Ana, binigyan pa ng mga anak, mga lalaki at mga babae. At si Samuel ay naging lingkod ng ating Panginoon. Mga magulang, iharap natin ang ating mga anak sa Diyos. Anong klaseng mga anak meron tayo? Si Eli, ayon sa Biblia, sa aklat ng 1 Samuel, siya ay saserdote. Subalit hindi naitanim sa kanyang mga anak ang isipan na may kinalaman sa Diyos. At ang sabi sa ikalawang kapitulo ng 1 Samuel, versikulo 12, ngunit ang mga anak ni Eli ay mga lapastangan, wala silang pakundangan sa Panginoon. Lumaki silang lapastangan. Mga magulang, kaibigan, pagka dumating ang Panginoon, itatanong sa atin, nasaan ang mga munting kawan na aking pinagkatiwala sa iyo? Masay ba natin, Panginoon, ang aking mga anak ay nanampalataya sa iyo? Ang aking pananampalataya sa iyo, Panginoon, ay aking naisalin sa aking mga anak. Bago tayo manalangin at ating italaga ang ating mga anak sa Diyos, ang wika ng San Juan Kapitulo 15, versikulo 7 at 8, narito ang mahalagang salita ng ating Panginoon. Kung kayo'y manatili sa akin, at ang mga salita ko'y manatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais, at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y nanalwalhati ang aking Ama, na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kaibigan, ilapit natin ang ating mga anak sa Diyos. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Panginoong Hesus, Diyos na makapangyarihan, aming pong nilalapit ang aming mga sarili upang ang aming mga anak ay inyo pong basbasan. Dakilan Diyos, aking pong nilalapit ang aking kaibigan. Tulungan po siya. Pinagkalooban po siya ng ilang mga bilang ng mga anak. Dakilan Diyos, aking pong nilalapit sa inyo upang basbasan ang kanyang mga anak. Pagpalain o Diyos ang mga bata. Ingatan po sila. Ilayo po sila sa anumang karandaman. Ilayo po sila sa mas mantangkanang kaaway. At ang mga batang ito ay lalaki na merong mabuting kaisipan, merong magandang kalusugan. Ang mga batang ito ay lalaki na merong pagkatakot sa aming Panginoon, maging silang masunurin sa kanilang mga magulang. Dakilan Diyos, agpalain po
ang mga bata sa aming mga iglesia. Ingatan po sila. Pagpalain ang mga magulang sa kanilang hanap buhay. Pagpalain po sila sa kanilang pagtuturo sa kanilang mga anak. Maraming pong salamat na inyo pong pinakinggan ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Binigyan ka ng mga anak. Pagpalain nawa ang mga batang ito at ang Diyos nawa ang sumasa inyo. Hanggang sa muli sa ating pag-aaral, pagpalain ka ng Diyos. Maraming salamat po Pastor Romy sa mga karagdagang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, mahal ng Diyos ang mga bata. Kaya't gabayan po natin sila ng mabuti na di mapariwara ang kanilang mga landas at para sa mga magulang, please strive to be a good example po para sa inyong mga anak. Kung mayroon po kayong mga katanungan, ano man po gusto ninyong iparating sa amin, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777 sa Globe at sa Smart naman ay 0968-8536-607 0968-8536-607 and you can also dial 1-800-132-20196 1-800-132-20196. Mari ka rin magpadala ng mensahe sa ating Facebook page sa facebook.com/AWR Luzon, Philippines, sa ating email at sa connect@adventist.ph, and you can also follow us sa ating YouTube channel sa Adventist World Radio North Philippines, and you can also access our free online lessons sa bibleschools.com/Central Luzon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay. Baunin po natin ang salita ng Diyos sa Isaiah 59 verse 1 na nagsasabi, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makapagligtas, na di mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ito po ang tinig ng pag-asa. Bukas po muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. We started differently with all the whys and hows, strained and weary, afraid to be left behind. We've been this through, but we're eager to subdue, for God supplied His grace on us anew. Resilience made possible for me and you. We've been resilient, for He carried us through. We couldn't be ever stranded after all that we've been through, but praise God, He made us able to renew.
God, He made us able to renew. Resilience made possible for me and you. We've been resilient, for He carried us through. We could have been frustrated after all that we've been through, but praise God, He made us able to renew. We could have been frustrated after all that we've been through, but praise God, oh praise God, yes praise God, He made us able to Then Esther sent this reply to Mordecai. Go and gather all the Jews who are in Susa together, and pray and fast for me. Do not eat or drink anything for 3 days and nights. I and my maidens will fast as you do. After that, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. The Women's Ministries Department of the General Conference and Editorial Cephelis are glad to introduce the New Women's Bible, a priceless treasure that delivers the Word of God to a woman's heart. This Bible features lots of resources especially developed by women for women. That really makes it unique and most desirable. You will be able to study and better understand the Scriptures with the introductions and outlines of each book of the Bible. You will learn about the most important women of the Bible, their trials and victories, strengths and weaknesses. You will find many notes and commentaries that appeal to a woman's interest and highlight the wonderful ways God can touch and use them in these times. You will enjoy colorful illustrations of well-known women of the Bible, along with a description of their character and lessons we can learn from their lives. You will be thrilled with the special Bible studies that present biblical truths in a practical and powerful way. You will also find maps, charts, promises, and many other tools that will contribute to your spiritual growth and encouragement. The New Women's Bible comes with 4 different covers and features the New King James Bible version. You can purchase it for yourself and also for the ones you love. It's also an excellent gift to the ones you want to share your faith with.